Hello class. So for the continuation of our topic last week, the SQL statements. So natapos natin yung select, insert, tsaka delete. So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng refresher topics lang about the select. No? Kasi maganda itong ginagamit natin ng W3 schools. Okay, dun sa select naman, that is, yan, so review lang natin to. For example, doon sa customers, uh, search natin lahat. So actually we have, ayun, dito tayo sa marami siguro, no? Yan. Um, yan. So meron akong 518 records diyan sa order details. So ang gagawin natin is um maghanap tayo ng product ID where the product ID is okay dito na customers na lang. Bilis. So for example, hahanapin natin sa city, for example, sobrang dami nito na ang city dapat is Bern. Hanap tayong ganun. Okay? So, select asterisk from customer uh, where actually pwedeng wala yung close open bracket ng customer agad as long as wala siyang space. Okay? Where city is equal to Berlin na lang. Yan, Berlin. So, pag nirun SQL natin, as you can see, isa na lang yung matitira dito. Ibig sabihin, ito lang yung na-search natin. Okay? Balik natin. Ay, walang SQL. Yan. So, for example, lahat ng country, Mexico naman. No? Where country is equal to Mexico. Yan. So, lahat ng Mexico country, yan, lalabas yan. So, I have 5 results. Okay. So, that is select. Select is, ginagamit lang siya for searching. Searching records or, yan, maghanap ng records. Even though na sobrang dami ng ating SQL. So, punta naman tayo dun sa add natin. Insert. Ayan, insert. Try it yourselves. Ayan. So, ang gagawin natin is, ayan. So, ayan, insert into customers. Ayan, yun, no? Pag kung katanggal ka dyan, for example, run natin. Ayan, one row affected. So, ayan. So, as you can see, tignan nyo yung number of records nandito. Ayan, dumadami siya yan. Ayan. So, tignan natin, dumudoble-doble. Ayan natin. Sa pinaka-last yan. Ayan, Norway. So, try natin palitan. Um, so, di ba ang insert natin is ganito, cost values. Cost values. Okay, for example, doon sa customer. Ay, ayan yan. So, okay lang yan kahit di siya malaki. For example, ano ba meron sa customer? Kailangan ko kasi siyang another tab dahil hindi ko makita yung mga pangalan ng fields. Example that is, try ko lang kung hindi nakaka-aral. So, pag niran ko yan, kailangan lahat. Ang dami nito. Contact name. Yun na din. Dami. Address. Balance. CD. E. Try natin, ayun na siya. So, hanapin natin siya doon sa customer. Sa pinakababa yun. Ayun siya. Ilagay natin. Okay, so yun yung insert. So, yung delete naman, ayun, sabi ko sa inyo, di ba last time, very delikado yung delete time. Pag wala kang where, ayan, so medyo magkakaproblema tayo. For example,
Ayan, may where nga dito. Uh, delete from customer where customer name is equal to of meron kaya nun. So pag nilan natin ito, magkikita natin na meron siyang isang affected and nabawasan yung number of records. Siyempre, pagka kinik mo niran mo ng niran yan, hindi na ma-affect dahil wala na nga yung pangalan na ito. Okay, so pag binura naman natin, pag walang where, katulad ng last time, niran natin, ayan, 97. At so kasi yung customer natin is 0 na. Okay, so punta naman tayo dun sa update. Yung update is just like edit tapos i-update lang natin siya. Yan, sabi niya dyan, um, update customer, set contact name. Yan, dito tayo mag-set ng value. So, pabalik po tayo dito ulit. Nabura, no? Restore database. Binura ko kasi kanina. Yan. Um, so, for example, lahat ng Mexico gagawin natin, yung pangalan is dyan, na? Lahat ng Mexico na country. So, paano yun? So, set customer name is dyan. Tanggalin naman natin to. Pagka another one, magkokoma lang kayo dyan. So, where country is equal to Mexico. Dapat lahat ng Mexico na tawag dito, na country, dapat dyan ang pangalan. Tignan natin. Ayan, so merong 5. Tignan natin. Ayun, Mexico. Dyan na yung pangalan. Ay, sa contact lang pala. Contact lang. Ito pa yung mga Mexico. Okay, para malaman natin kung saan lahat ng Mexico. Ayan, mag-select tayo. Where country is equal to Mexico. Tignan natin. Where. Ayan, nakita nyo naman lahat dyan. Okay, so ganun yung paggamit ng update. And then, yan, delete. Okay na yan. Ano mo na yan. Ayan, so yun muna, no? So, some advanced learn sa sum average. Yan. Yung sum kasi is ina-add na yung value nung buo. No? Sa average naman, ina-average yung buo. So, yun lang naman yung madali na at madalas natin gagamitin. Average tsaka sum. Okay, makahapyawan na natin. So, yung average tsaka sum is, for example, dito sa meron natin yan, ayan, sinasum niya yung select sum dun sa quantity daw. Hanapin natin yung from order details. Ito yun. So, ang ginagawa niya, yung quantity ina-add niya dun sa code niya, no? Sum quantity. Ibig sabihin lahat to, gusto niya yung product ID ang ilagay natin. Product ID. So, pag niran natin yan, ayan, 200. Ayoko nang i-add yun dahil sobrang dami na nun. So, same with the average. Yung average naman, ang pinagkaiba lang nila, AVG ang ginagamit. Ayan. For example, gusto kong i-average yung bill products. Average ko yung price. Ayan. Example, ayan, average product price. Kung tira natin yan, ito yung average niya. Kaya siya may decimal points kasi nga division yung ginagawa. So, that's it. That's about the SQL Server. So, yung ibang SQL syntax, mag-aaralan natin kapag naka-apply na tayo sa Visual Studio. Ayan, so malapit na tayo. Nasa login na tayo sa Visual Studio and we'll try to connect the SQL Server and the Microsoft Visual Basic.net.